All right, good morning, good afternoon, good evening, each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, we continue with the reading from the Diary of Saint Faustina, Divine Mercy in My Soul, and we are on diary entry number 939. There is an exception to this, and that is when God Himself directs the person. The director will immediately recognize that the person in question is being guided by God Himself. God will allow him to know this clearly and distinctly, and such a person should be even more under the director's control than anyone else. In this case, the director does not so much guide and point out the road along which the soul is to journey, but rather he judges and confirms that the soul is following the right path and is being led by a good spirit. In this situation, the director should be not only holy, but also experienced and prudent. And the soul should give priority to his opinion over that of God Himself. For then the soul will be safe from illusions and deviations. A soul that will not fully submit its inspirations to the strict control of the Church, that is to the director, clearly shows by this that a bad spirit is guiding it. The director should be extremely prudent in such cases and test the soul's obedience. Satan can even clothe himself in a cloak of humility, but he does not know how to wear the cloak of obedience, and thus his evil designs will be disclosed. But the director should not be overly afraid of such a soul, because if God puts that special soul in his care, He will also give him great divine light regarding it. For otherwise, how could he deal wisely with the great mysteries which take place between the soul and God? May pasubali dito at ito ay kung ang Diyos mismo ang magdidirihe sa taong iyon. Subalit agad namang matatanto ng direktor na ang taong iyon ay ginagabayan ng Diyos mismo. Paihintulutan ng Diyos na malaman nito ng malinaw at kakaiba. At ang taong iyon ay dapat na lalo pang sumailalim sa kontrol ng direktor kaysa sa ibang tao. Sa kasong ito, ang direktor ay hindi gasinang ginagabayan at itinuturo ang daan kung saan tatahakin ng kaluluwa. Kundi hinuhusgahan niya at kinukumpirma na ang kaluluwa ay sumusuporta sa tamang daan at kinagabayan ng mabuting espiritu. Sa kalagayang ito, ang direktor ay hindi lamang dapat na banal, kundi may kasanayan at maingat. At ang kaluluwa ay dapat na magbigay ng pangunahing diin sa kaniyang opinyon kaysa sa Diyos mismo. At dito ang kaluluwa ay magiging ligtas sa mga ilusyon at paglihis. Ang kaluluwa na hindi ganap na magsusuko ng kanyang inspirasyon sa mahigpit na kontrol ng simbahan, walang iba kundi ang direktor, malinaw na nagpapakita ito na hindi mabuting espiritu ang gumagabay dito. Ang direktor ay dapat na lubhang maingat sa ganitong mga kaso at subukan ng kaluluwa kaugnay sa pagtalima. Maaari kasing magsuot ng kapa ng kapakumbabaan si Satanas, subalit hindi niya kayang dinggin ang kapa ng pagtalima, kung kaya ang kanyang masamang layunin ay mahahayag. Subalit ang direktor ay hindi dapat na lubhang mabahala sa ganoong kaluluwa, sapagkat kung inilagay ng Diyos ang kaluluwang ito sa kanyang pag-iingat, ibibigay din niya ang dakilang banal na liwanag kaugnay dito. Sapagkat kung hindi,
Paano niya matalinong haharapin ang mga dakilang misteryo na nagaganap sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos. So napakahaba na po ng ating entry sa ngayon, 939. Matatapos na po ang notebook 2. No? At papasok tayo in the next few days sa actually mahigit isang buwan pa naman pala, ano, kasi 939 pa lang. Hanggang 1,000 po ang notebook number 2. So dito, patuloy na tinatalakay ni Faustina ang kaugnay sa pagkakaroon ng spiritual director. Kasi ito, there is an exception to this. Yan po, no? There is an exception to this. Ang sinasabi niyang exception ay kaugnay sa pagkakaroon ng spiritual director. At ang exception o yung pasubali, no, na tinatawag sa pagpili ng isang direktor ay kung mismong ang Diyos ang magdidirihe sa isang kaluluwa. Kapag ang isang kaluluwa ay ginagabayan mismo ng Diyos, lalo pa daw dapat na ang kaluluwang ito ay magpasailalim sa gabay ng kanyang direktor. Kasi, ah, minsan kasi, baka, baka magkaroon ng tinatawag na deviations o paglihis. No? Kaya, ah, kapag ang Diyos mismo ang gumagalaw sa isang kaluluwa, kailangan nare-recognize din yan ng isang kaluluwa. No? God will allow him to know clearly. Pahihintulutan ng Diyos na yung taong ito ay malaman na teka lang ha, God will allow him. Itong sinasabing him, God will allow him to know this clearly and distinctly. Ipapaalam ng Diyos na papaalam ng Diyos sa taong ito na ang Diyos mismo ang gagabay sa kanya at lalo't higit kailangan ng taong ito, ng kaluluwang ito na magpasailalim sa patnubay ng direktor more than anyone else. So, ang Diyos ang gumagabay sa kaluluwa, marerecognize ito ng spiritual director at sa bahagi ng kaluluwa, dapat lamang na lalo siyang magpailalim sa kontrol ng direktor, hindi ng ibang tao. No? Kasi Diyos na nga ang gumagabay doon sa kaluluwa. Pero sa pagkakataong iyon daw, yung spiritual director, hindi niya, hindi niya pakikialaman. Ang gagawin lang niya, puhusgahan niya at ikukumpirma, no? Bibigyan niya ng katarungan or reason, no? Na ang kaluluwang ito ay nasa tamang landas at ito ay ginagabayan ng mabuting espiritu. Diyos ang gumagabay, kaya syempre good spirit. So hindi niya masyadong pakikialaman. Ang sasabihin lang niya, sa kaluluwang ito ay nasa tama kang daan. Ngayon, para magawa yun ng isang direktor, kailangan para ma-recognize ng direktor na good spirit ang gumagabay sa kaluluwa o ang Diyos mismo, kailangan daw banal. Kaya napakahalaga na yung mga pari natin banal. Kasi banal, pangalawa, may kasanayan, pangatlo, maingat. So tatlo ang katangian ng spiritual director for to guide an advanced soul, no? Tandaan natin, kapag Diyos na mismo ang gumagabay sa isang kaluluwa, ibig sabihin ng kaluluwang yun ay nasa advanced stage in the spiritual path. No? Hindi na siya ordinaryong tao. So, katulad ni Faustina na to, no? Mataas na ang level.
Hindi na siya ordinaryong mananampalataya, hindi na siya yung ordinaryong sumisimba-simba lang, hindi na siya yung ordinaryong nagbabasa lang ng Biblia. So this soul is really advanced, just like how advanced Faustina was during her time. So tatlo yung katangian ng spiritual director na kailangan ni Faustina. Okay, ang una, to, dapat holy. Kung hindi kasi banal ang spiritual director, ang pare o ang confessor ay hindi naman iniisip ang kapakanan ng isang kaluluwa, no? Maraming ganyan pare, no? So, mahihirapan, kawawa yung kaluluwa. So, that person who is seeking for spiritual guidance. So, the director should be holy, banal. No? May certain level of holiness. Pangalawa, experienced, no? May kasanayan. Otherwise, halimbawa si Faustina, ang daming mystical experiences. Kung ang pare nagagabay sa kanya ay hindi alam yung mga ganoong signs na halimbawa si Father Michael Soposco, when he saw that Faustina, nang pagsilip niya sa kwarto, nakita niya si Faustina was levitating, no, umaangat. Kung ang pare, walang kasanayan, sasabihin niya na, nako, etong si Faustina, inaalihan ng masamang espiritu. Okay, so siya mismo, sasabihin din niya na nababaliw. Kasi hindi niya naiintindihan, hindi niya nauunawaan. Halimbawa, yung spiritual dryness na naranasan ni Faustina. Kung ang spiritual director hindi alam kung ano ang spiritual dryness, sasabihin lang niya na nasasapian ka ng masamang espiritu. Ganun lang magiging judgment ng spiritual director. So, kailangan may kasanayan. Kung hindi man ang pari na ito ay nararanasan, bawa si Father Michael, hindi naman nakakapag-bilocate eh. Pero kahit hindi siya marunong mag-bilocate, at yung kanyang ginagabayan si Faustina nakakapag-bilocate, naiintindihan niya at nakakapagbigay siya ng direksyon. No? Kahit man lang theoretical. Kasi alam niya na nararanasan ito. Kasi sa mga nabasa niya, halimbawa sa mga banal, sa mga saints, these are mystical experiences, no, na binibigay or grasya sa iilang mga tao. So again, the spiritual director should be holy. Pangalawa, may kasanayan. Pangatlo, prudent. No? Siyempre, hindi siya basta-basta maghuhusga. Hindi siya basta-basta magsasabi ng mga bagay-bagay kasi baka ang sabihin niya taliwas sa nararanasan ng kaluluwa. Baka sabihin niya o baka ang ibigay niya ng mga advices, halimbawa, no, ay hindi makatutulong sa kaluluwa. Nung baka sabihin niya, nako, mag-ano ka na lang, no? Mangumpisal ka na lamang, ihingi mo ng kumpisal yung mga nararanasan mo sapagkat hindi yan nakabubuti sa kaluluwa, no? Baka sabihin niya ganun. Or baka sabihin niya na hindi si Jesus. Katulad ng ibang mga madre, di ba ho? Yung mga kasama ni Faustina na madre sa kumbento. Ang judgment sa kanya ay hindi si Jesus ang nakakausap mo, nag-iilusyon ka lang. No? Ibig sabihin yung mga madre na yun, walang kasanayan, hindi banal. Pangatlo, hindi maingat. No? Hindi nagbibigay ng careful o maingat na pag-aaral, pagsusuri sa nararanasan ng kaluluwa. So these are the three characteristics of the spiritual director. Kaya ang hirap maghanap if you are in the advanced, if you're an advanced soul having advanced experiences, na mahirap maghanap ng spiritual director na kaya kang unawain. And the soul should give priority to his opinion over that of God Himself. Ibig sabihin, ang kaluluwa, if under this spiritual director, susundin niya dapat ang sasabihin ng spiritual director kaysa dun sa parang feeling niya that what God was telling her or him. No, so tandaan nyo, kahit na si Jesus direktang nakikipag-communicate kay Faustina, still, no? Ang sabi ni Jesus, obedience to your spiritual director. Lagi niyang sinusubukan si Faustina
in terms of obedience. Doon siya susunod. Bakit ganon? Mas mataas ang Diyos, pero bakit ang susundin ni Faustina ay yung spiritual director? So this is always a test of obedience. Kailangan marunong sumunod si Faustina or any advanced soul to the spiritual director. For then the soul will be safe from illusions. No? Kapag ang sinunod ay yung spiritual director, makakaligtas ang kaluluwa na ito sa mga ilusyon. So, alimbawa, sabi ng mga madre, nag-iilusyon ka lang, hindi totoong si Jesus ang nakakausap mo. No? Ibig sabihin, mali. Yung hindi yun ang mga dapat niyang maging spiritual director. So, actually, yung Mother Superior ay naiintindihan si Faustina. No? Kaya, isa yung Mother Superior sa kailangang sundin ni Faustina. Not the ordinary nuns or madre in the community, kundi yung mismong no, Mother Superior. Example, si Mother Superior Micaela. No? Yung mataas din kasi ang level of holiness of Mother Superior. So kapag ang sinunod naging obedient ang advanced soul to the spiritual director or directress, no, makakaiwas ito sa mga ilusyon at paglihis. Kasi minsan po, no, madalas actually, dahil lang isang tao nag-a-advance na, parang yumayabang na siya. Ito, alam ko, ito ang gagawin mo, no. Nagiging na siya, kala mo siya na yung lahat, no. Parang siya na yung Diyos, no? Kasi magiging mapagmalaki. Kapag ang isang kaluluwa nag-a-advance tapos naging mapagmalaki, dami na niyang alam, no? Naging mapagmalaki siya. Ibig sabihin nito, hindi na ang Diyos ang nasa taong iyon. Mapapansin mo na it is already Satan who is in control of that person. So, maaring in the beginning, no, talagang Diyos ang namamayani sa kaluluwang iyon. Pero kapag natalo ng yabang, marami pong ganito. Maraming nahuhulog o nalalaglag. Maraming nasisilo doon sa natututunan nila. Nagiging masyado silang marunong, no? At yung nalalaman nila, nakakonquer yung pag-iisip nila ng yabang. Kaya, bagamat sa una, Diyos yung namamayani sa kanya. In the long run, hindi na pala ang Diyos kasi naging mayabang na siya. Just like Satan, who was an angel, kaya lang naging fallen angel, Kasi, nung una, sumusunod sa Diyos, nung feel niya na, marami na siyang alam, akala niya, kaya na niyang lagpasan ang Diyos. Kung kaya, nagkaroon ngayon ng pagbagsak, naging mayabang. Alright, so a soul that will not fully submit its inspiration to the strict control of the church, no? Kaya kailangan sumusunod yung kaluluwa. Kapag nakita mo na yung isang soul, hindi na sumusunod, binibira na yung mga pare, halimbawa, no? Ganun. Sinisiraan na niya kung sino-sino, lumalabag na siya, kahit gaano pa kasama ang isang pare. Kapag nagpakita na ang kaluluwa, the soul, no? Ng mga ganyang instances, hindi na po ang Diyos ang sinusunod niya. It is the bad spirit that is guiding that soul. Kasi, hindi ibig sabihin, hindi siya nakapasa. The soul did not pass the tests of obedience. Kasi sabi niya, bagamat maaaring totoo na yung pare ay nagkasala, ganyan lang. Pero naging negative ang kanyang pagtingin, binira niya yung pare, siniraan pa niya, or anyone in the church, no, kasamahan niya, kahit pag-gaano kamali. Ibig sabihin, the soul is not passing the test. Kailangan magpapakita pa rin ang kaluluwa ng mataas na level ng pangunawa, compassion and mercy. Isa ba yun, no, sa guiding post, sa guidepost, kung papaano ang isang kaluluwa ay tatratuhin ang kanyang kapwa kaluluwa na naglalakbay, no? Lalo na dun sa mga bumabagsak din.
So, the director should be extremely prudent, no? Maingat dapat sa mga gatong pagkakataon at test the soul's obedience. Yeah. Sabi dito, Satan can even clothe himself, no? In a cloak of humility. Kayang-kaya magsuot, kunwari si Satanas humble, no? Pero, paano mo daw malalaman na si Satanas na yung namamayani sa iyong kaluluwa? Yung cloak of obedience. Kapag hindi marunong sumunod ng isang kaluluwa, no? Kahit nga walang kakwenta-kwenta, halimbawa yung sasabihin sa iyo ng spiritual director. Yung bang katulad ng naranasan ni Faustina, walang kakwenta-kwenta. No? Anong lohika nito? No? Pero ang mahalaga sa Panginoon, marunong sumunod. Kapag nakasunod ka doon, ginawa mo yun, no? Alam mong mali eh. There's something wrong. Pero, giniit mo pa rin sa'yo. Ibig sabihin, you did not pass the test of obedience. Ito yung sabi, sumunod ka. No? Hindi, mali naman yung sinasabi eh. Totoo, mali. No, pero this is the authority and God is testing your obedience. Pag sumunod ka, makikita mo, no, magkakaroon ng kaliwanagan. It would be both enlightening to the soul and the spiritual director. Or kung hindi man spiritual director, any person of authority. Marami tayong ganyang karanasan. No, yung ginagawa sa atin ng mga pare, binabastos tayo, on the spot hihiyain tayo. No? These are the things that would hurt our ego, our emotions. Nangyayari po yan sa akin. Hindi ako aluligdas dyan, ano. Pero kapag hindi natin nalagpasan yun, no, sumama ang loob natin, hindi na natin kinibo, no. Naku, talagang pinagpapaalala ito sa akin sa napakaraming karanasan, no. This is the evil design. That's the evil design the of Satan will be disclosed. Ibig sabihin, mabubunyag. No? Kasi kahit kaya ngang isuot ni Satanas ay magpakababa siya. No? Pero hindi naman marunong sumunod. That is the test. Yan yung isang palatandaan that this is Satan guiding already your soul. So, ingat, no? Kahit na sabihin mong, kahit na sabihin mong wala, mali ang pari na ito, no? Pero hindi ka sumunod, hindi ka nagpakumbaba, doon nalalaglag ang kaluluwa. So, at the same time, sa spiritual director should not, no? Let's mark, they should not be overly afraid of such a soul. Sapagkat hindi daw ibibigay ng Diyos ang kaluluwang ito to that spiritual director kung tingin ng Diyos ay hindi kayang gabayan ng spiritual director ang kaluluwang ito. Kaya po, si Faustina, sabi niya kahapon, if you could remember, kailangan manalangin talaga. Manalangin, prayers. Pangalawa, sacrifices. Kailangan mahaba, sabi niya, no, matagal na pananalangin talaga para ibigay sa'yo ng Diyos ang tamang gabay mo o spiritual director sa iyong paglalakbay. Hindi yan agad-agad ibinibigay. No? But then, kapag nakita na ng Diyos, oy, kailangan na talaga nito ng mataas na level, kalibre ng spiritual director, then God will be giving you the one person, the one soul, the one spiritual director that you need. So haba no po, pasensya na, hindi ko na to hinate, but that is on the case of a spiritual director. Tayo, kung naghahanap tayo ng spiritual director, easy lang, dadating din yan. No po?